Hello guys! Nandito tayo sa Roxas City, the capital city of Capiz Province, the city province in the Philippines. Wow! Sayang nga lang at hindi nataon na seafood festival ang pagpunta namin dito. Pero ganoon pa man, dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, dito sa Roxas City, 47 degrees ang temperatura. Kaya naman guys, tara nang alamin paano pinoproseso ang tuyo. Guys, kumakain ka rin ba ng tuyo? Siguro naman, lahat tayo mayaman ka man o mahirap, sadyang di masaya kung wala tayong tuyo sa ating hapag sa umaga. Oh guys, tuyo na isda pinag-uusapan natin dito, hindi yung tuyo ng katabi mo. Guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Kulasi, Roxas City. Tarang alamin, paano ba ito ginagawa ang tuyo? Siyempre, tuyo nga di pinapatuyo, mindset ba? Sin natin, paanong proseso at ano ang istorya, saan nagmula ang ideya na paggagawa ng tuyo? Ano nga ba ang tuyo? Ang tuyo o dried fish in English, ito ay Filipino favorite. Favorito talaga natin itong mga Pilipino. Meron itong iba-ibang klase at iba-iba din ang lasa, depende sa pagkakagawa. Ang amoy nito, maaaring di okay sa lahat, lalo na sa ibang bansa, pero sa ating mga Pinoy, swak na swak. Lalo na kapag nasa ibang bansa tayo, lagi natin itong hinahanap-hanap, ang tuyo. So ano-ano nga ba ang mga benefit na makukuha natin sa tuyo or dried fish? Popular ito dito sa Pilipinas. Bukod sa mura na, masarap pa, lalo na sa umaga at sa panahon ng tag-ulan. Minsan sinasabi natin, ay tuyo lang. Ordinary lang. Ay, pagkain ng mahihirap yan. Yes. Pero guys, di nyo ba alam? Ang tuyo ay napakaraming benefit nito sa health natin. Meron itong omega-3, fatty acid, protein, and other essential nutrients. Abundant din ito guys sa vitamins and minerals. Kaya nga kung makikita mo guys, yung mga Pilipino na mga mostly kumakain ng mga ganitong ordinaryong pagkain, sila yung mostly malalakas. Yes. And then isa pa guys, nakakapagpaboost din ito ng ating brain health. Kalata ko. Nagkakaroon ako ng kaalaman. Tingnan mo. Nalalaman ko na kung ano mga kalagahan ng tuyo. Akala ko ordinary lang. Ito naman guys yung sinasabi na lahat naman na masarap. Meron din naman ng disadvantage yan. So ano naman ang disadvantage ng pagkakain ng tuyo? So dahil sa maalat ito guys, bawal ito sa mga high blood, bawal ito sa may mga sakit sa kidney, or bawal din itong lagi kang kumakain nito kasi tataas ang uric acid mo. Ayan. So lahat naman din kapag sobra, lahat ay hindi na maganda. Ayan guys, nakikita nyo naman, galing yan sa pagkagaling mismo sa daungan, yan, mga mangingisda natin. So, ayan sila naghihintay na yung mga taga-bilad. Direkta na po yan nilang ibinibilad sa araw. So, napakaganda ngayon magbilad ng isda kasi mainit ang panahon. Kahit kalating araw mo lang, kayang-kaya ng mabilad lahat. So, yan guys, hindi na madali yan kasi magdamag din silang naguhuli ng isda para dyan. At sila din ay maghapon din na nagbibilad. So, lahat ng proseso sa mga mapa-ordinary man yan, mapa-class man yan na pagkain natin, lahat po yan, pinagdadaanan yan ay mahirap. Kaya atin pong pahalagahan, ano man ang kinakain natin, ano mang sinusuot natin, lahat ng bagay-bagay dito sa mundo ay pahalagahan natin. Guys, abangan muli ang susunod na video. Thank you so much.